Fill the heart of your faithful, and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and it shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the heart of the faithful, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy His consolation. Through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay. Magandang gabi mga kapatid. Dito Magandang gabi po. Hello sis, Sarah. Good evening. So, mga Good nakikinig ngayon evening po. andito ngayon sa Zoom, Brother Naven, Brother Ramel, Sis Sarah, Sis Mary June. Good evening sa inyo. Good evening, Doc. Good evening, bro. Tapos, yung mga nanonood ngayon sa Facebook, good evening. Welcome sa ating Wednesday lecture, Catholic Catechism, Knowing Our Faith, Faith-Seeking Understanding. Hello, Sis Del. Good evening. Hello, good evening po, Doc. Hello. Okay. So, Nagluluto awang nanonood. okay. Sige, bago tayo magsimula, i-mute ko kayong lahat ha para walang papasok na mga ano. Okay. Tapos, share screen. Share screen. Ayun. Kita na ang screen, bro. Apa, Doc. Kita na Sige. po. Okay. Okay. So, 50 guidelines to become perfect. So, baka mabigla kayo, oh, grabe ha. Perfection talaga. Nobody's perfect. Bakit gustong maging perfect? Etong lecture natin ngayon is taken from the writings of Saint Alphonsus Liguori, one of my favorite, most favorite saints. Ang kanyang prayer in front of the Blessed Sacrament, yun ang minimemorize ko. Ito yung pinipray ko in front of the Blessed Sacrament every morning. So, napakaganda. Saint Alphonsus Liguori is a moral theologian. Napakadaming contribution niya sa ating simbahan. So, ang pamagat ng kanyang writing is Maxims for attaining perfection. Meaning ng Maxims, guidelines for attaining perfection. So, bakit perfection? Nobody is perfect. Tama, nobody is perfect dahil at one point in our life, nagkasala tayo. So, hindi na tayo perfect. Nagkaroon tayo ng venial sin or ang iba, mortal sin. So, hindi na tayo perfect. Pero, hindi ibig sabihin dahil may bahid na tayo ng kasalanan, ay hindi tayo magsisikap na maging perfect. Ang standing order ng ating Panginoon ay dapat perfection. Okay? Mababasa natin yan sa Matthew chapter 5 verse 48. Kaya wag niyong isipin na, okay lang hindi maging perfect, hindi lang magnanais na maging perfect. Gusto ko katamtaman lang, middle lang kasi nobody's perfect. No, mali yan. Mali na paniniwala yan. Totoo, walang taong perpekto, pero dapat tayong magsikap na maging perpekto. Ito yung ginagawa ng mga saints. All their life, ang kanilang goal is to become perfect. Kasi ang sabi ni God, ni Jesus, be perfect. Bakit? Because our Father in heaven is perfect. At ano ang standing order ni Jesus para sa pagmamahal natin sa Kanya? Pwede bang part-time lang? Pwede bang medya-medya lang? Pwede bang kung kailan mo lang gusto? Anong sabi niya? Sabi ni Jesus, love the Lord your God with all your heart. Hindi 50%, hindi 75%, hindi with all your heart. Ito ang goal natin. With all your soul, with all your mind.
So, nagagawa niyo na ba to? Sa akin, hindi ko pa nagagawa. I'm trying to, no? So, lahat tayo, we are trying to, lahat ng mga saints na andun na sa langit, ito yung goal nila, no? Ito yung ating gugustuhin. Kasi hindi po pwede yung pasang-awa lang o yung religion mo, meaning ang religion is your relationship with God, no? Yung religion mo ay parang part lang ng buhay mo. Na meron kang religion, meron kang pananampalataya. No, dapat ito ang sentro ng buhay mo. Kasi ginawa tayo ni Lord for Him, no? Kaya pinadaan lang tayo dito sa lupa, baka makalimutan natin, yung buhay natin dito sa lupa is for the building of our foundation of our relationship with Him. Yun. Huwag natin kalimutan yan. So, ginawa niya tayo for heaven, pero pinadaan muna tayo dito for this earth for the building of the foundation ng ating love. Okay? Now, anong sabi sa Revelation? Pwede ba yung katamtaman lang? Gitna-gitna ka lang? Sabi ni Jesus, because you are lukewarm, ano ibig sabihin ng lukewarm? Yung maligamgam. Hindi mainit, hindi malamig. Maligamgam. So dahil ikaw ay maligamgam, iluluwa kita sa aking bibig. I will spit you out of my mouth. So maliligtas ba ang mga tao na may katamtaman lang na pananampalataya, hindi masyadong santo, hindi masyadong salbahe. Yung kasabihan, maginoong medyo bastos. Yung maliligtas ba yung nasa middle lang? Hindi. Sabi ni Lord, I will spit you out of my mouth. So ang gusto ni Lord, hot na hot ka sa Kanya. You are blazing, no, in your love for Him. Okay. Now, let us go to number 1. 50 ito. Ang nagsulat nito, si Saint Alfonso de Liguori. Number 1. So, we have to desire ardently to increase in the love of Jesus Christ. So, ito yung gawin natin parati. Na hindi lang yung ang ating faith isang part ng buhay, kundi na naisin natin araw-araw na mag-increase ang ating love kay Jesus. No? So, through, paano? Through prayer. Wala nang iba. Prayer, yun ang start. No? Prayer. Communication. Lord, let me love you. Teach me to love you. Sana, give me the grace na ang puso ko ay maghahanap sa iyo, maghahangad sa iyo, mag-i-increase yung love. Kasi, kagaya ng sanctifying grace na na-receive natin sa binyag, ano yan para yung mustard seed na napakaliit. Pinapatubo natin yan, patutubuin natin hanggang magiging malaking putong kahoy. Ha? Number 2, often make acts of love para kay Jesus, especially when you wake up. Acts of love. Ano yung acts of love? May prayer na acts of love, Lord, I love you. Ay, mataas. Pero as simple as when you wake up, Lord Jesus, I love you. No? Lord Jesus, I love you. So, ako in front of the Blessed Sacrament, no? I say, yung kakornihan doon sa kanta, may every beat of my heart, every step that I make, every breath that I take. Di ba kanta yan? Pero ina-apply ko, may it be an act of love for you. May everything that I do, everything that I say, everything that I think, everything that I eat, be an act of love for you. And then I say, inuulit-ulit ko in front of the Blessed Sacrament, I love you, Jesus, I love you, Jesus, I love you, Jesus. Kahit yun, I love you, Jesus, no? Increase my love for you. Ulitin mo lang tapos, I love you, God the Father, I love you, God the Son, I love you, God the Holy Spirit, I love you, one Holy Trinity, one God. No? So, make an act of love. Importante yan.
So, lalo na pagising at before ka matulog, no? Or, so, ang pinakamagandang act of love is i-unite mo, ipag-isa mo, no? Ipagsama mo ang iyong will, ang ibig sabihin ng will, kalooban o kagustuhan, yung kagustuhan mo, sa kagustuhan ni God. Ang kagustuhan ni God always is holiness. Ang kagustuhan ni God is salvation of all people. No? Yan ang kagustuhan ni Lord. So, yung kagustuhan mo at kagustuhan ni Lord, ipagsama mo. Magkapareho kayo ng kagustuhan. Diba dati, yung kagustuhan natin, yung kahalayan, kamunduhan. So, alam mo yung kagustuhan ni Lord, malalaman mo kagustuhan ni Lord doon sa Beatitudes. Blessed are the poor, blessed are the meek, blessed. Yun ang mga kagustuhan niya. So, yun ang i-renew mo yung mind mo at you ask the Lord for help to make your will pareho sa will niya. Yun ang pinaka-highest na love na mabibigay mo kay Lord. Yung hindi na nagkakahiwalay ang kagustuhan mo sa kagustuhan ni Lord. Number 3, parati mong i-meditate ang kanyang pasyon. Kung paano ang mga pako na bumabaon sa kanyang kamay, ang dugo na tumutulo sa kanyang ulo, kung ano yung mga pinaghirapan niya sa kanyang pasyon. Upo ka lang, isipin mo parati kung kaano kasakit ang mga pagyurak sa kanya, kung paano bumaon yung mga tinik sa kanyang ulo, kung mga hagupit, yung mga ganon. Napakalaking benepisyo yan. God is so pleased. Maraming grace na darating sa iyo, no? If you meditate on His passion. So, ang sabi ni Saint Augustine ba yun? Di ko kalimutan. Di ko makatandaan masyado. One tear, no? Isang patak ng luha dahil sa pag-meditate ng passion is more than any fasting, any mortification done. No? Grabe ang effect ng pag-meditate. Kasi pag minimeditate mo ang kanyang pasyon, parang pinapasalamatan mo siya sa kanyang paghihirap. Pinapasalamatan mo ang paghihirap niya sa pagligtas sa iyo. No? Always, often meditate on His passion. Number 4, always ask Jesus Christ for His love. So, ano ibig sabihin? Bakit mo siya hihilingin ng kanyang love? Love ka naman niya. No? No. Ibig sabihin nito na madama mo ang kanyang pagmamahal. Okay? Kasi minsan, alam naman nating mahal tayo ni Lord, pero hindi natin nadadama. No? Parang tinitake for granted lang natin. Tinitake for granted natin dahil andyan yan, alam nating love tayo ni Lord, pero kung madama mo talaga kung gaano ka kamahal ni Lord, no? Mag-iiba ang direksyon ng buhay mo. So, one thing na pinaka-effective para madama mo ang love ni Lord is to have devotion sa Sacred Heart. Kasi ang picture ng Sacred Heart na ang kanyang puso ay napalibutan ng tinik at naglalagablab. Ibig sabihin yan, naglalagablab ang kanyang puso sa pagmamahal sa iyo. Ganun kanya kamahal. No? Na hindi mo mawari. Tapos ito ay ng tinik, no? The crown of thorns ang kanyang puso. So, pag na-feel mo ang love ni Lord, supernatural grace na kagaya ng mga saints na na-feel talaga nila yung love ni Lord, hanapin mo siya na parang wala ka na, handa mong iwanan ang lahat ng mga kasiyahan ng mundo. Pwede mong ipagpalit, kagaya ng mga, bakit kayang iwanan nila ni Saint Francis of Assisi ang kanilang mga kayamanan, ang iba pumunta sa disyerto, dahil they have felt the love of Christ. So, i-ask mo yan parati, hilingin mo yan parati. Okay? Number 5, to communicate often. Meaning to communicate often, meaning to receive the Holy Communion often. So, every Sunday, nagko-communion tayo, pero kung makasimba ka kada araw, mas maganda. Kung if your schedule
na permits. Sa amin ni Mrs., every morning, every day kami nagsisimba dahil may yung ano namin, yung schedule namin, pwede. Pero sa mga tao alas 5 pa, alas 4 sasakay na sa jeep, sa bus dahil trabaho, excuse kayo. Pero depende na yun sa kung anong availability ng time nyo, no? So, kung the more maka Holy Communion ka everyday, mas maganda. Kung hindi naman, pwede ka mag-spiritual communion. No? Ang spiritual communion is hindi man kita matanggap dito physically, Lord, pero ipinagsama ko ang puso ko sa puso mo na parang ikaw ay natanggap ko na. Yung gusto mong matanggap siya, pero spiritual na communion. Okay din yan. Di ba? Many times in the day. Okay? Number 5. Number 6, kung pwede, often visit the most blessed sacrament. So, ito ay si Jesus, no? Kagaya ng topic natin last time, the road to Emmaus. Ang road to Emmaus, nag-Bible study si Jesus sa dalawang tao na si Cleopas at saka yung isang disciple. Ni-remind niya lahat ng kasaysayan ng history of salvation from the start, from Abraham to the present. Lahat yung nagtutukoy sa Eucharist. Sa punto na nag-break siya ng bread, na-recognize nila si Jesus, at dun nawala si Jesus sa harap. Dahil, hindi now you see me, now you don't, hindi, but nawala siya dahil eto na ang Eucharist siya. So, everything points to the Eucharist, and that is God. No? So, yun, every morning, mas maganda, depende kung anong schedule nyo. Yung sabi ni St. Don Bosco ba yun? Sabi niya, make a decision, at least makabisit ka once a week. No? Kahit ano kabisi yung time mo, make a decision. Pero sa amin, because our time allows, pagkatapos ng misa, diretso kami sa Blessed Sacrament. No? We spend meditation with kasama si Mrs. And then, every morning to receive from the hands of Jesus Christ your own cross. No? So every morning, isama mo sa prayer mo na handa kang hingin sa kamay ni Jesus, no? Kung ano mang cross ang gusto niyang ipapasan sa iyo. Or meron ka na lahat tayo may cross. May ang ibang cross nila, rayuma nila. Ang cross nila, may diabetes sila. Na? Yung mga tao talagang lahi ng diabetic. So, pwede mong pasanin yan as your cross. May iba, ang cross nila, yung anak nila. Cross nila, asawa nila. So, lahat tayo merong cross. So, may mga suliranin, may pinapasan, may mga kahirap. Minsan, cross mo, mukha mo. Joke. Yung pag tinanggap mo yon, no? Kung ano man ang darating na mga suliranin, mga pagsubok, galing. So, pag ina-acknowledge mo na galing sa Panginoon, no? Ito ay pleasing to God. Makaka-develop into perfection. No? Every morning, receive from the hands of Jesus Christ your own cross. So, pag ganyan ang mindset mo, asawa mo man yan, katrabaho mo man yan, i-offer mo, ito yung cross ko. Mag-iiba yung mag-iiba yung attitude mo, no? Magiging happy ka. Kasi hindi mo to pinapasa na dinadrag, no? Kung sa Bisaya pa ginuguyod, pero pinapasan mo yung wholeheartedly. No? Because alam mo, it is from Christ. Number 8, to desire paradise and death. So, okay lang pala mga kapatid na gusto mo nang mamatay. Hindi yung mamatay na parang gusto mo nang mag-suicide. Hindi. Sabi mo, yung desire na, Lord, kung kunin mo ako ngayon, okay lang. Okay lang talaga. Kasi, as long as sure lang ako na heaven, yung iba kasi, huwag muna, Lord. Kasi, hindi pa ako nakapunta sa Grand Canyon. Gusto ko pa ma-experience
ang makakotse, makabahay, o mga ano. Hindi ko pa na-experience ganito, huwag mo na Lord. No. Kung sure ka lang na langit ka, sure ka lang na secured ang iyong eternity, it is correct to desire na kunin ka na niya. Kasi pag kinuha ka na niya at you have sanctifying grace at sure ka na, ang kayong happiness ay eternal, hindi na mawawala. At remember, ginawa ka ni Lord for Him, for Himself, to go back to Him. So kung ma-sure na ang iyong pagsasama ay sigurado na 100%, bakit ka pa magtatagal dito? Diba? Isa lang ang rason sa pagtatagal dito, to do His mission para mas maraming maligtas. Pero depende na yan kay Lord kung yun ba yung kalooban niya, ang plano niya sa'yo. No? Pero maganda at tama na mag-desire tayo ng heaven at death as soon as possible. Kasi yun din ang ginagawa ng mga saints. Excited sila. So, kagaya ni Saint Teresa of Avila, every time na makarinig siya ng ticking of the clock, tick, 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 natutuwa siya kasi nababawasan na ang time niya na mamamalagi sa earth. So, palapit siya ng palapit sa sa eternity. Number 9, often to speak of the love of Jesus Christ. Yun. Guilty rin ako dito, no? Kasi pag nagsasama ang kaibigan, mga barkada, kung ano-anong pinagsasabi. Kaya idol ko si Jeff Cavins, isang Catholic apologist. Kasi kahit sumasakay lang siya sa Uber, sumasakay siya sa taxi, he makes time to talk about Christ. Sige tayo, nahihiya tayo. Natural lang yung mahiya tayo, hindi pa tayo sayo, pero pwede nating hingin kay Lord na ibigyan tayo pwede nating practicein yan, na sa ating pag-uusap-usap, pwede nating isama parati si Christ sa ating pag-uusap. Di ba? Minsan, para tayong double personality. Si Christ dito lang, simbahan sa prayer meeting. Pag dito sa barkada, walang Christ. Puro lang tayo mga kabulustugan. Di ba? Puro tawan-tawanan. Often speak of the love of Jesus Christ. No? Number 10, to accept contradictions for the sake of Jesus Christ. So, handa ka na tumanggap ng mga pagsasalungat na kinokontra ka, yung opinion mo hindi tinatanggap. Sabihin mo, okay lang, hindi mo didibdibin, tatanggapin mo, hindi ka make a scene, sisigaw-sigaw. Bakit? Sabihin mo, for the sake of Jesus Christ. Tatahimik na lang ako, yung mga contradictions, for the sake of Jesus Christ. So, pag ginawa mo yan, that is one of the ways to become perfect. 11, to rejoice in the happiness of God. Nakakalito, no? Ano ibig sabihin ng to rejoice in the happiness of God? Ibig sabihin yan, ang sabi ng Bible, you enjoy the presence of God. Yung kahit kayong dalawa lang, when you think of Him, you have peace, you enjoy in His presence. So, ano mo yan? I-cherish mo yan yung iba, hindi mapakali. Yung mga taong worldly, yung mga taong walang masyadong relationship kay Lord, hindi mapakali. Ano gagawin ko? Bibisitahan ko si Marites kasi mag-uusap kami kasi parating may gagawing activity, may gagawin ako, gala kami, coffee kami. Hindi mapakali na mag-stay and then to enjoy the presence of God. No? So yan ang ibig sabihin to rejoice in the happiness of God. No? Ang mga tao daw walang relationship kay Christ, they will always try to distract their mind through music, through TikTok, through kung ano-ano. Basta i-distract lang nila ang mind kasi hindi sila at ease na in silence with the Lord. Number 12, to do that which is most pleasing to Jesus Christ, not to refuse Him anything. So, kung ano sa tingin mo,
kung anong makakabigay ng kasiyahan kay Jesus, yun ang gawin mo. At kung sa tingin mo na ano yung gusto niya, huwag mo siyang tanggihan. No? Like for example, ano bang pinaka-priority mo sa buhay? No? Ano bang pinaka-priority mo sa buhay? So, dapat meron ka lang isang priority sa buhay. Kasi kapag marami kang priority sa buhay, hindi mo ma-accomplish. So, ano ibig sabihin ko? Isa lang ang priority mo dapat sa buhay, tapos meron kang sub-priorities sa baba. Yung pinaka-priorities mo sa buhay, isa lang. To please Jesus. Yun lang ang priority mo. So, for example, nakinig ako sa lecture ni Jeff Cavins. In-invite siya na meron siyang appointment sa kanyang anak na panonoorin niya ang kanyang anak na mag-receive ng award. So, nag-promise siya sa anak niya pupunta sa school, mag-receive ng award. College yata yun. Tapos, bigla na lang may nag-invite sa kanya na magbigay ng lecture about faith. So, magandang offer, di ba? So, anong priority niya? Anak niya o to serve the Lord? So, ang priority niya is to please God. So, ano ba ang will ni God ngayon? To be a good father to His child. No? So, pareho silang maganda, pero ang tanungin mo si Lord in your prayer, ano ba ang will mo, Lord? So, to be in the presence sa kanyang anak. Kasi He is a father primarily. So, doon siya pumunta. So, kung ang iyong goal parati is to please the Lord, you will be, malilid ka kung ano ang tama. So, malalaman mo lang yan kung parati ka nakikipag-usap kay Lord. Malalaman mo yung boses niya. Number 13, to desire and to endeavor all that should love Jesus. So, hindi lang ikaw ang magmamahal kay Jesus, dapat nanaisin mo na sana lahat ng tao, they will come to love Jesus. You pray, Lord. Kasama yan sa prayer sa Our Father, di ba? May your kingdom come. No? So, sa may your kingdom come, at saka sa Our Father who art in heaven, hallowed be your name. So, sa hallowed be your name, ang ibig sabihin, sana, Lord, lahat ng tao, bibigyan nila ng respeto ang iyong pangalan. They will love you. At, continuous yan sa may your kingdom come. So, ibig sabihin ng may your kingdom come, sana, Lord, lahat ng tao, they will accept you as our Lord and Savior. They will acknowledge you as the King of Kings and the Lord of Lords. No? That all people will bow down to your name. That they will love you. So, yun ang ibig sabihin ng may your kingdom come. Isa sa mga meaning. So, nanaisin mo na hindi lang ikaw ang magmamahal kay Lord, na sana lahat ng tao magmamahal kay Jesus. So, hindi lang hanggang sana, kundi may gagawin ka rin. Di ba? You can use social media. Di ba? You can use your financial help to other people. You can preach. You can share, you can be a friend, you can smile. Ngayon may naisip ako. Mahihain kasi ako mag-smile sa makasalubong ko. Mahihain kasi ako mag-smile. So ngayon, pag nakasalubong ako, for example, pag nag-jogging ako. So pag nag-jogging ako, may masasalubong akong tao. Siyempre, stranger yan. Ang technique ko ngayon is titingnan ko sila kung titingin sila sa akin. Pag tumingin sila, gaganon ako. So, ganun lang. So, kasi mahihayin ako mag-smile sa kanila, suplado. Kasi, pero, bakit ko tinry yan? Kasi, you never know what your smile can do to other. May mga tao na masalubong madidepress. Pero dahil sa smile mo, baka mag-iiba ang direksyon ng buhay nila sa araw na yon. Baka magpapatiwakal na yon. Pero dahil na-smile mo, na-recognize mo ang kanyang presence, na in-acknowledge mo ang kanyang pagkatao dahil sa smile mo, mag-iiba. So, kahit yung smile mo, makakatulong. So, I try my best na hindi lang ako Kristiyano sa
sa prayer, kundi yung kahit sa smile lang, kahit sa nod lang, ganun lang. Di ba? Ina-acknowledge mo ang kanilang presence. So, malaking bagay na yan sa ibang tao. Na, ay, tao rin pala ako. May nakakapansin pala sa akin. Hindi pala ako invisible. Ayun, ganun, di ba? Yun. Now, at saka, gano'n din. Kahit hindi mo pa kilala, tapos nag-nod ka o nag-smile, means, wag mong isipin na mapapahiya kapag hindi sila nag-smile back. Bakit? Konti lang ang tao mag-iisip na ganon. Ang parating iisipin ng tao na kahit hindi mo kakilala, mag-smile ka sa kanila or mag-nod, ang isipin nila, ay napaka-friendly niya. Yun, di ba? Huwag kang mapahiya ka kasi hindi ka naman kilala, tapos smile ka ng smile. O, di ba? Hindi mag-iisip ang tao ng ganun. Number 14. To pray always for sinners and for the souls in purgatory. Yun, nakakalimutan natin yan parati, no? Parati tayo pray lang tayo ng pray. Yung mga sinners, yung mga kilala mo ng mga politiko, ng mga corrupt, kung sino mga dyan, ang mga kaibigan mo sa office na ng mga immoral, i-pray mo yan, isama mo sa prayer mo yan. No? Kakalimutan natin silang isama sa prayer natin. Yun ang will ni God, to save as many sinners as possible. Malaking tulong. Maraming tao na hindi nagpe-pray. Grabe ang kasalanan. Grabe ka immoral, killer, kung ano-ano. Tapos, biglang may mangyayari sa kanilang buhay na ma-realize nila na kailangan nila si Lord, or at their deathbed, biglang may grace na for conversion. Saan galing yan? Bakit? Wala naman silang prayer, wala silang pakialam kay Lord, pero bakit may magmumungkahay sa kanila, bigla na lang sa kanilang isipan na to repent? Saan galing yan? Sa mga prayers natin. Sa mga prayers natin yan, galing yan, na bigla silang magko-convert. Kaya sabi ni Mama Mary sa Fatima, marami na pupunta sa hell dahil wala nagpe-pray at nag-sacrifice for them. Yung mga prayers nyo, akala nyo hindi naririnig ni Lord kasi walang effect. Lahat yan, nakalista yan yung prayers nyo for the sinners. Lalo na sa mga souls in purgatory. Kasama nyo parati. No? Kasi kailangan nila. Number 15. To drive from your heart every affection that does not belong to Jesus Christ. Ibig sabihin, ano yung affection? Yung affection ay yung gusto ng puso mo. Kung ano ninanais ng anong gusto mo. Mga gusto mo na hindi ka tanggap-tanggap kay Kristo, burahin mo yun sa puso mo. Yung mga anong gusto mong bilhin, puntahan, gawin, o mga tao na sa tingin mo ito ay makakahadlang sa iyo sa iyong relasyon kay Christ. It does not belong to Christ. Remove it from your heart. Number 16. Always have recourse to the Most Holy Mary, and she may obtain for us the love of Jesus Christ. Okay. Si Mama Mary, napaka-importante. No? You are, di ba, gusto mo to love Jesus, di ba? Kung gusto mo ng reinforcement, no? You are asking, Lord, give me the grace to love you. Huwag mo kalimutan si Mama Mary. Kasi si Mama Mary, i-expedite niya. I-expedite meaning tutulungan ka niya na mas mapalapit kay Jesus. Kung kulang yung pagmamahal mo kay Jesus, tutulungan ka niya na mas lalo mong mamamahal si Jesus. So, napakatigas ng ulo mo, napaka-yabang mo naman kung ayaw mo magpatulong kay Mary. Kaya, every morning, sa aking daily prayer, morning prayer, meron ako na-compose na prayer in myself. Mama Mary, my Queen, my Mother. In my own words lang yung nakinumpose ko sa aking, Mama Mary, my Queen, my Mother, I love you. I consecrate myself to you, including my family, to your most immaculate heart. Please accept us. Please take us in. Keep us your own. Protect us as your own property. Cleave us to your Son, Jesus Christ. Pray for us, O Holy Mother of God.
Mama Mary, I love you, save us. So, hindi ka talaga pag kinonsecrate mo ang self mo at yung family mo kay Mama Mary, kukunin niya kayo as her own property. Poproteksyonan niya, dadalhin niya kayo kay Jesus. Hindi kaya pababayaan. So, extra protection ka na. Extra sureable ka na, di ba? Kaya nakakalungkot yung ibang kapatid natin sa ibang sekta nagmamayabang na we don't need Mary, only Jesus Christ. Binibigay na sa atin na extra help. Tinatanggahan pa natin. Number 17, to honor Mary in order to please Jesus. Yeah? Di ba? Parating sinasabi natin, relationship with Jesus Christ, relationship with Jesus Christ, because it is a family. God is our Father, no? Jesus is our brother. So, anong klaseng relationship yan pag tinatakwil mo si Mary, hindi mo ino-honor, wala kang devotion kay Mary? No? So, bakit natin i-honor si Mary? Dahil nagbibigay ito ng kasiyahan kay Jesus. Nagbibigay ito ng kasiyahan kay Jesus. No? We do not honor Mary just to honor Mary. We honor Mary because we want to make Jesus happy. Because that's her mother. That's her mother. And then if you honor her mother, honor his mother, it will make him happy. No, di ba? Number 18, to seek to please Jesus in all your actions. Sa lahat natin ng actions natin, hindi lang sa paggawa natin, lalo na sa ating mga bibilhin. Yeah? Our spending is also a sign of our spirituality. Sa ating mga leisure, kung ano man, no? In anything, seek to please Jesus. Number 19, to offer yourself to Jesus Christ to suffer any pain for His love. Ganun mga saints, Saint Faustina, Saint Therese, ganun. Willing, I offer myself, Lord, kung anong suffering ipapadala mo, yes, tatanggapin ko, Lord. No? Any pain for your love. Ano ang gusto ng world? Huwag lang ng pain. Yeah? Parati sa bukang bibig, okay lang, Lord, si nanay, kunin mo na, basta hindi lang siya magtitiis ng sakit. No? So, parang ganun yata, allergy tayo sa sakit. Pero actually, kung alam mo talaga ang will ni God, ang suffering, if you accept it for His love, no? It will be used for the conversion of sinners. No? Yan ang kung sa currency for salvation. Accepting the pain and the cross. You offer it as a victim soul, for redemptive suffering. Number 20, to be always determined to die rather than to commit a willful venial sin. Akala ko dati, ang kagaya ni Saint Dominic Savio, yung 12-year-old na saint, 12 or 13 years old na saint, estudyante ni Don Bosco. Ang kanyang isa sa mga motto niya ay rather die than commit sin. I think it was mortal sin, but hindi lang pala mortal. Kahit venial sin, layuan natin. Minsan, no? Willing tayo na okay lang sa atin gumawa ng venial sin lang yan Pero kahit venial sin pala, huwag nating sadyain. Minsan nakakagawa tayo ng venial sin dahil out of hindi natin sinasadya. Minsan may nag-uusap diyan, nagmamarites na hindi maganda sa ating kapwa, nakakadugtong tayo, hindi natin sinasadya, or minsan nakasabi tayo ng mga salita na hindi maganda, hindi natin sinasadya. Ang tawag dyan, hindi yan willful. Pero iba yung sinasadya mo talaga na gagawa ka, alam mong mali, venial sin, gawin mo dahil venial sin lang. So to become perfect, you have to determine na pipiliin mo pang mas mamatay kumpara makagawa ng sinasadyang venial sin. Grabe, no? Grabe. Number 27. To suffer crosses patiently.
Yun, sinabi na natin kung ano yung mga cross natin, mga sakit natin, mga kasambahay natin, mga kasama natin sa trabaho, kung ano ba, asawa natin. To suffer cancer, diabetes, ingrown, ano ba dyan? To suffer crosses patiently, saying, it pleases Jesus Christ. No? So, si Saint Margaret Alacoque, tinanong siya, anong ginagawa mo sa katre? Bakit ka nakaratay dyan? Yeah, I'm doing the will of God. Bakit paano mo doing the will of God? Nakahiga ka lang dyan. Because I am sick, and the will of God for me is to be sick. So, kahit yung kanyang karamdaman, it is a will of God. Instead na, Lord, ano ba to? Bakit ako pa? Sa dami ng tao, bakit ako pa may cancer? No. If you accept patiently your cross, it makes you perfect. Number 22, to renounce your own pleasures for the love of Jesus Christ. So, may mga pleasures sa mundo na hindi kasalanan. May mga pleasures na kasalanan. Gaya ng mga kahalayan, no? Pero may mga pleasures like eating chocolate, watching TV, o ano ba, massage, o ano mga pleasures. Pero kahit itong mga hindi kasalanan na pleasure, pag sabi mo, ay hindi ko lang ito gagawin for you, Lord, for the love of you, mas pipili, yung kagaya ng mga saints, mas pipiliin nilang mag-una ng bato, matutulog sa malamig na semento, yung mga ganon. Hindi ko papaandarin ng aircon, malamig, mag-heater ako sa tubig, hindi ko na mag-heater for you, Lord. I offer this for the conversion of sinners, for the souls of purgatory, for my sins. Yun. I-renounce yung pleasures mo, you know, nakakabigay ng kasiyahan kay Lord. Number 23, to pray as much as possible. Yun. Ang iba, nag-iisip na, ano ba, yung spiritual life natin, padamihan ng gawa ng good works. Nakakalimutan natin yung prayer. Ang prayer, yun ang nakabibigay sa atin ng source of power to do good works, to obey the commandments. Pray as much as possible. Sabi sa Bible, St. Paul, no? Pray at all times. No? Ang taong, kahit anong bait pa, tingnan mo, kung hindi yan prayerful, malayo yan kay Lord. No? Walang substitute sa prayer. 24. To practice all the mortifications that obedience permits. So, ito ay para to sa mga religious. Kasi sinabi dito obedience. Kasi may mga mortifications. Ang ibig sabihin ng mortifications, pinapatay mo. Death to your flesh. So, fasting, kung ano ang yan ang pinaka-common na sa mga panahon dati, nagsusuot sila ng mga hair shirt, yung mga makating damit, mga penitensya, mga ganun-ganon. So, mortification, you deny yourself of pleasures. So, depende sa kung ano ang utos ng inyong religious superior. So, tungkol ito sa mga religious. Number 25. To do all your spiritual exercises as if it were for the last time. Ibig sabihin nito. Ano ba yung mga spiritual exercises? Yung daily, yung Lectio Divina, you read the Bible and then you pray. Example ng spiritual exercises. Meditation, doing your rosary, doing your contemplation, yung mga prayer mo in the morning. Example ng mga spiritual exercises. So, pag ginawa mo yon, dapat gawin mo in a way na as if ito na yung huling araw mo. So, kung huling araw mo na, di ba, gagawin mo siya ng mabuti, ng maayos, hindi nang mamadali, minsan hindi tayo seryoso. So, kung sa tingin mo, okay, next, sa sunod na oras, mamamatay ka na, bukas mamamatay na, lahat ng gagawin mo dito ngayon, seryoso, di ba? So, ganun. Do all your spiritual exercises as if it were for the last time. 26. To persevere in good works in time of aridity. Anong ibig sabihin ng aridity? Yung dryness, yung kahit spiritual dry ka. Gawa ka pa rin ng good works. No? Yung iba, ayaw ko kasi
parang feeling kong layo ni Lord, hindi ko na-feel si Lord, super spiritually dry. Tatampo ka kay Lord kasi hindi ko mo na-feel ang presence ni Lord. No, kagaya ni Saint Teresa of Avila, naka-experience siya ng spiritual dryness, I think, if I'm not mistaken, 20 years or 2 years. No? Pero, nagpursige pa rin siya. No? She persevered. Let us continue doing good works even when we feel spiritual dryness. 27, not to do or yet leave undone anything through human respect. Ano ibig sabihin yan? Huwag kang gumawa ng isang bagay o hindi mo tatapusin yung isang bagay na ginagawa mo dahil lang natatakot ka kung anong sasabihin ng ibang tao. Gagawin ko to dahil baka anong sasabihin ng ibang tao. Ang ibig sabihin, ang human respect, para masyado kang self-conscious kung ano yung sasabihin ng tao sa iyo. No. Ang isipin mo parati, anong sasabihin ni Jesus sa iyo, hindi sa tao. No? Hindi ko na. Gusto mong mabigay sa mahirap, di ba? Guilty din ako niyan minsan. No? Lalakad ako. May nagpapalimos. Gusto ko magbigay pero nakalampas na ako. Pag bumalik ka, baka anong gagawin baka anong sasabihin ng ibang tao, nakakahiya. Hindi mo magawa ang isang bagay na maganda dahil anong sasabihin ng ibang tao. No? So, wala kang gagawin dapat o hindi gagawin dahil lang kung anong sasabihin ng ibang tao. Number 28. Not to complain in sickness. Not to complain in sickness. Ano ba to, Lord? Bakit ako pa? No. Ang mga saints, ano pa, Lord? Meron ka pa bang ibigay? I am willing to accept it for the love of you. No? Yun ang pinakamaganda. Kasi yung iba, gusto kong gumaling. Dahil kung gumaling ako, magkakatikisim ako, magsiserve ako sa simbahan. Paano na ako magsiserve, Lord, kung andito ako nakaratay sa higaan? Wait a minute, bakit ka ba gusto magkatikisim? Bakit gusto mong mag-serve sa simbahan? To please the Lord, di ba? To please the Lord. Ngayon, if you accept your sickness, yun ngayon ang will ni Lord. If you accept your sickness, you are pleasing the Lord. What does it matter kung in your sickness you are pleasing the Lord at saka serving the church, pleasing the Lord? Yun, kung ano ang plano ni Lord at inaccept mo, mas nasisiyahan si Lord kumpara sa kontrahin mo ang kanyang plano sa iyo. Ang plano niya nga sa iyo ngayon ay to be patient in your sickness. Amen? 29. To love solitude. Matuto tayong to enjoy. Tayo, makapakali Upo, wala akong gagawin. Kaya ngayon, hindi ako dadala ng earphone. No, nagdadala lang ako ng earphone just in case kailangan ko manood na sa public ako, tapos mga lectures, na mga Catholic audiobooks. Pero, for music, no, hindi na. Kasi iba, wala akong gagawin. Napakatahimik. Music, no? Spotify. Just to fill up the empty space. No. Chance na yan to say, speak to me, Lord, your servant is listening. Speak to me, Lord, your servant is listening. Kasi, pray tayo ng pray, pero wala tayong time to listen to the Lord. No? Kaya hindi natin alam ang boses ni Lord. Kasi wala tayong time na makinig sa kanyang boses. Kaya minsan, nadadala tayo sa ibang boses ng Diablo. Punta ka doon, may healing power ka, maganon ka. Yung pala, demonic na. No? Akala mo, mystical phenomenon, pero galing pala sa Kasi hindi ka sanay makinig sa boses ni Lord in prayer. To love solitude means to be alone, to converse alone with Jesus Christ. Number 30. To drive away melancholy. Wag pala natin hayaan na magkaroon. Anong ibig sabihin ng melancholy? Yung the feeling of sadness, na parang nag-iisip ka na napakalungkot ko,
Pag dumating yun sa isipan mo yung gloom, sadness, you have to drive it away. You have to ask the Lord Jesus Christ. No? Hindi pwedeng hayaan mo pala na yung mga feeling of sadness sa iyong isipan. Number 31. Often to recommend yourself to those persons who love Jesus Christ. Pag alam mo na itong taong to, itong pare na to, banal, and loves Jesus Christ so much, no? You can trust that person, ask advice, no, to that person. Pag alam mo ang isang tao nagmamahal kay Kristo, no, you can trust that person, meaning recommend yourself, no? 32. Sa panahon ng tukso, temptation, especially lust, papasok, kita ka lalo na ngayon sa social media, kita ka, dami na ngayon sumasayaw sa harap, ganun, di ba? Mga babae, naka-shorts, kung mga ano, tapos, papasok sa ano. In times of temptation, or temptation to steal, temptation to be lazy, kung anong temptation, agad, hingi ka ng tulong kay Jesus Christ crucified. Isipin mo si Jesus nakahando sa isang cross. At Mama Mary, the 7 Sorrows of Mary, yung si Mama Mary na may, imaginein mo yun, nakatusok yung 7 swords. No? Hingi ka ng tulong kay Mama Mary, kay Jesus. Ano yan? Requirement yan. Alam niyo bang kasalanan pag ikaw ay tinutukso at hindi ka humingi ng tulong kay Jesus sa kay Mama Mary? Kasalanan yan. Kasi para kang general na inatake ka, tapos hindi ka tumawag ng reinforcement. So, pag nalaman ng general na hindi ka tumawag ng reinforcement na ikaw inaatake, ikaw ay pwede kang hahatulan ng treason, betrayal. Kasi baka kakutsaba mo yung kaaway, bakit hindi ka nagtawag ng reinforcement. 33. To trust entirely in the passion of Jesus Christ. Dami mong kasalanan, ang dumi-dumi mo, napaka-immoral mo. No, immoral, grabe kaka-immoral, grabe nanakaw, kung ano pa mga kasalanan mo. Trust in the passion of Jesus Christ. Na pag ikaw ay lumapit sa Kanya at magpakumbaba at magsisi sa Kanyang kasalanan, isang patak lang ng dugo niya, kaya niyang burahin lahat ng kasalanan mo. Magtiwala ka lang. No? Hindi kagaya ni Judas na hindi nagtiwala. Pilit niyang bayaran ang kanyang kasalanan ng kanyang buhay. Hindi mo kayang bayaran ng iyong buhay ang iyong kasalanan. Isang patak lang. Kagaya ng Joy, isang patak, isang katutak. Isang patak lang ng precious blood ni Jesus. Kaya niyang burahin yung nagbubundok-bundok ng kasalanan. Number 34. Pagkatapos mong kung nakagawa ka ng kasalanan, huwag kang ma-discourage. Dumi-dumi ko na, hindi na ako kaya patawarin ni Lord. No, wala na, hindi na to, wala nang kapatawaran ginawa ko, nakakahiya na. No, don't be discouraged, just repent and resolve to amend your life. No? Tumba ka, bangon. Tumba ka, bangon. Sa kada bangon mo, especially through the sacrament of confession, mabibigyan ka ng grace na hindi ka na matutumba sa kasalanan yun. Darating ang panahon. No? Ang iba kasi, ilang beses, wala na akong pag-asa. No. A day will come that you will receive victory. Number 35. To do good to those who do evil. Ito, mahirap to. Di ba? Di ba? Pag sinabi mong good morning, hindi sumagot, tapos na gano'n pa, gano'n pa. Tingnan mo lang bukas. No? O hindi ka inimbita. Hindi mo rin iimbitahin. No? O sinira yung pangalan mo, chinismis ka. Di ba? Magaganti ka rin. No. To do good to those who do evil to you. No? 36. To speak well of all and to excuse the intention when you cannot defend action. Ano ibig sabihin nito? Kung maaari, ang sasabihin mo sa isang tao tungkol sa isang tao,
dapat mabuti. Wala kang sasabihing mga bad things about a person. Yeah? Mahirap. I'm always guilty of this. No? Na minsan, sabi tayo ng, ganun siya. No? Speak well of all. Tapos, ang sabi dito, and to excuse the intention when you cannot defend action. For example, may ginawa kang obvious na mali ang ginawa niya. Hindi mo ma-defend ang kanyang ginawa dahil obvious na mali. Ang gawin mo na lang, isipin mo na lang na baka hindi niya sinadya. Yung intention na lang, yung i-defend mo. Baka hindi niya sinadya. O baka nabigla lang siya, o baka ganito. Kaya nagawa niya ganyan. Yun dapat. Sabi ni Saint Alphonsus Liguori. Na? Number 37, to help your neighbor as much as you can. Hindi yung kapitbahay lang, ha? Ibig sabihin ng neighbor, everyone. Including those who hate you. Including those even who want to take your life. No? As much as you can. 38, neither to say nor to do anything that might vex them. So, yun. Kung maaari, huwag kang magsalita ng nakakasakit o gagawin na nakakasakit. Okay? Of course, may time na kahit yung sinabi mo napakahinahon na may magagalit pa rin. Ha? Out of your control na yan. Pero kung maaari, you construct your word na hindi nakakasakit. Kahit sometimes asawa mo or kapatid mo, may ano mo sila, di ba? Pagsasabihan mo na i-correct mo sila sa kanilang ginagawa na mali. Tapos, pero the way ka magsalita, arrogante, nakakasakit, pabrusko, huwag mong gawin yan. No? Speak kindly to him. No? Pag sa tingin mo, ikaw nagkamali dahil medyo nasigawan mo siya or medyo nasaktan siya, huwag kang mahiyang mag-say sorry. Always to speak with mildness and in a low tone. Always speak with mildness and low tone. Okay? Mahinahon parati at mababang boses, hindi maakyat. Always guilty here. Number 40, to offer to Jesus Christ all the contempt and persecution. So, nape-persecute ka. You're serving the church, you're serving God, and then mumurahin ka or i-misinterpret ka. Be ready to accept that. No? Yung tingin sa'yo, ang baba-baba, be ready to accept it. To offer it to Jesus. No? Offer it to Jesus. 41. Para ito sa mga religious na sa mga madre, no? O sa mga pare, mga religious superiors, always ang tingin mo sa mga religious superiors mo or sa community nyo, pag may superior kayo, always look at them as representatives of Christ. No? Pag inutusan ka sa seminaryo or sa congregation, no? Obey them without, huwag kang sasagot-sagot, talking back, no? Obey them without answering, without repugnance. Yung nag-aalboroto, yung nagdadabog-dabog, huwag ganun, no? 43, always to like the lowest employment. Ang ibig sabihin nito, yung, for example, sa community ninyo, or sa inyong trabaho, or sa kung saan man yan, bibigyan ka ng task. Ito yung task mo. Parang sa tingin mo ang baba. Yung hindi ka kilala, hindi ka sikat. For example, sa community nyo, hindi ikaw yung hindi ka nakikita. Yung for example, ikaw yung tigawalis. Or ikaw yung taga-arrange ng upuan lang. Hindi ka lowest employment, lowest task. Accept that. Gustuhin mo. Yun ang gusto ni Lord. Kasi iba, ayoko dyan kasi parang kawawa naman tayo. Mukhang kawawa tayo dyan. Dito lang ako kasi ako speaker ka o organizer ka, yung talaga gusto mo. Huwag kang
maging malungkot na if binigay sa iyo lowest employment. Yeah. And then, always to like the poorest things. Yung mga hirap, yung mga bigyan ka ng mga hindi masyadong mamahalin, always be ready to accept it. Number 45, not to speak either good or evil of yourself. Anong ibig sabihin? Tungkol sa iyong sarili, kung maaari, huwag kang magsalita ng maganda tungkol sa iyong sarili. Anong ibig sabihin yan? Huwag mong itapik ang iyong sarili at magiging bida ka na para ikaw ay pupurihin ng tao. Sasabihin mo lang kung anong katotohanan, kung kinakailangan. Hindi to absolute na wala ka talagang sasabihin na may ginawa kang mabuti. No, ibig sabihin, kung maaari, huwag mong ibalandra ang self mo na ikaw ay magiging, you're bringing the focus of attention to you, and then you are making yourself look good. Ayaw ni Lord yan. It is part of humility. At huwag mo ring sisirain ang sarili mo. Na, pangit-pangit ko. Ay, ang ano ko. You're bringing again, don't speak evil of yourself. Don't speak good. Don't speak evil of yourself. 46. Humble yourself even towards inferiors. Ito. Pwede tayong maging humble pag kaharap natin ang ating superiors. In front of the mayor, in front of our boss, in front of friends na matataas. Pero yung mga inferior natin, diyan na lumalabas ang totoo nating kulay. Pag mababa sa atin, kasambahay natin, driver natin, kung sino man yan na para sa tingin natin na hindi masyadong matalino, hindi mga mahirap, inferior sa atin, diyan lumalabas yung ating asta. Pero kahit sa mga mabababang tao, we have to humble ourselves. 47. Not to excuse yourself when you are reproved. Ito. Maraming taong mababait, guilty also, me. Hindi naman talaga, di ba? Hindi naman talaga nakakasiya sa atin pag tayo ay pinupuna. Yeah. Alam mo, may ugali kang ganito. Madali kang magalit. Alam mo, medyo swapang ka. Alam mo, insensitive ka. Ayaw na ayaw natin yan. Kahit yung mga taong mababait, sa tingin natin mabait tayo. Pag tayo ay pinuna at tayo ay pinagsabihan, ay nako, tataas talaga yung pride natin, di ba? How dare you tell me that? Hindi naman ako ganun. To become perfect, don't excuse yourself when you are reproved. Tanggapin mo. For the sake of Jesus Christ. 48. Not to defend yourself when found fault with. Lalo na, pag may nakitang pagkakamali sa'yo, huwag mo na i-defend ang sarili mo. Tanggapin mo na. Yun, So, ito daw ang isa sa mga sakit ng mga taong banal, mga taong mga mababait na mga tao, ayaw tumanggap ng correction kasi feeling nila mabait na sila. So, dapat conscious tayo yan kasi ako rin, guilty din ako dyan. 49. To be silent when you are disquieted, when you're upset. Yun. Di ba? Lumalabas na yung mga natin, di ba? Mga alburuto natin. Ano ba yan? Ganito, ang init-init. Ganito. Bakit ganito? Bakit delay ang pagkain? Ano ba yan? Ano ba yung organizer na yan? Dami na nating putak-putak na tayo. Hindi pala maganda mga kapatid. To become perfect, we have to be silent when we are upset, disquieted. Yun ang ways ng mga saints. And lastly, 50, always to renew your determination to become a saint. So every day hilingin mo, Lord, I want to become a saint. Ibig sabihin, to be a saint, to enter heaven. To enter heaven and to love God with all your heart, mind, and strength. To i-renew mo yan every day to become a saint.
My Jesus, I desire to be all yours. Na ako'y iyong iyo, ikaw ay akin lamang. Makayakap eternally, magpawalang hanggan. No? You must be all mine. Always renew to become a saint. So, again, those are the 50 guidelines to become perfect. Don't worry, isend ko rin sa Facebook itong 50 na list na ito. I hope na-inspire din tayo sa guidelines ni St. Alphonsus Liguori. Okay, now let's have our closing prayer. Sino mag-volunteer ng closing prayer? Sis May, gusto mo mag-closing prayer? Sis May Cadano? Closing prayer tayo. Your microphone open. Walang microphone. Yun. Open na. Sis May, closing prayer tayo, sis. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Amen. Lord Jesus Christ, maraming salamat po sa gabi na ito. Salamat po ulit sa opportunity na makarinig po ng catechism ni Dr. Viching. Lord, i-bless niyo po siya. Na sana po mas marami pa pong ma-reach itong kanyang channel, ito pong kanyang live. Marami pong mga tao na natututo sa pananampalataya natin Katoliko at mas lalo po kami napapalapit. I-bless niyo po siya at ang kanyang pamilya. Salamat po sa wisdom na ibinibigay niyo sa kanya. Again, Lord, maraming salamat po sa gabi na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day, Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Glory, Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, pray for us. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po, Thank you, Doc. Sis May, for the closing prayer. Doc, good evening. Good evening, Um, Sis Larn. Pwede pang magtanong kahit just a little time lang, Doc. Sure. Pwede pa ba? Sure. Yes, sis. Doc, kasi Doc, I think na-mention ko before na naka-join ako sa Deliverance Exorcism last year. And I'm part of the team dito sa Diocese of Dumaguete. And because of that, Doc, parang nakasanayan ko ba na anong natututunan namin doon during the pre-overs, the entire, para bang, I used to, dapat ganito, para bang nagbibigay ako ng konting kaalaman based on what we have learned. And I also share your videos, yung natututunan ko dito. Pero ang napapansin ko, Doc, is lagi akong inaatake. I mean, indirect way. Parang dun sa mga anak ko, nagkakasakit, especially yung special child. Since hindi sila maka-atake sa akin, ginagamit nila yung indirect. So, some suggested me nga, I should stop talking in behalf ng mga natutunan ko, and para bang I should discontinue talking for preaching, or sharing what I have learned for the Lord. And I also think of na bakit ko naman natitigil if it is pleasing for the Lord. So parang si Job yung sa video mo na kinuha ang lahat pero ibinalik. I'm not asking the Lord to return, pero I am doing this in a little way. Pero I will ask for your advice, Doc, na what should I do to protect them from their attacks? Okay.
So I should seal them, Doc. I learned from Father Ronnie the sealing prayer. Maybe it can help. So is there any other ways, Doc, to protect them? Kasi hindi ko rin naman kayang iwanan yung mga natutunan ko na ikikip ko na lang. Para bang lamp na itatago ko sa under the bed. So, hindi ko pwedeng, I mean, parang I cannot dare to keep the lamp na hindi nag-burn. Or parang hindi naging fruitful yung days ko dito. So, anong pwede mong ma-advise, Doc, regarding this, Una sa lahat, it shows that may nagagalit ka, no? May nagagalit mo ang kaaway dahil may ginagawa kang tama, no? So, Possible ibig siguro, sabihin, Doc. na-affirm yung vocation mo. At, of course, don't stop what you're doing kasi that is part of tawag na redemptive suffering. Inaalaw ni God na mangyari sa'yo. Redemptive suffering. Kasi harassment niya dahil ayaw niya. Yes, tama, Doc, marami kang harassment, oo. naapektuhan mo ang kanyang kaharian, ang kingdom ng Diablo, naapektuhan mo. So, ano na yan, mga harassment. Pero of course, yung basic pa rin, tama, wala naman akong additional na mabibigay. Encouragement lang na wag mong tigilan. So, yung mga basic na ginagawa mo ng sealing, no? Yung consecration, St. Michael. yung Yung tama, rosary, Doc, consecration. yung mga basic na mga ginagawa mo, pagpatuloy mo pa rin yan. Kasi pag hindi mo ginawa yan, mas lalong lalaki ang effect, no? Yung pinsala. Pero kung yung ginagawa mo yung mga spiritual warfare prayers, sealing, no? Consecration, lahat ng mga spiritual exercises, they will be protected. At hindi ka pababayaan ni Lord, no? He will not give you trials na hindi mo kaya. So, siyempre, nakikita mo yung harassment, may effect sa family mo, kasi para ma-discourage ka. Kasi hindi naman magbibigay ang kaaway ng konti lang ang pinsala. So dapat masasaktan ka talaga. Kasi gusto nilang gumanti sa'yo. Huwag kang matakot, no? Yun, part ng 50 guidelines na accept everything. So as long as you're doing what you're supposed to do, like the prayers, no? Hindi allow ni Lord anything na mangyari sa buhay mo na hindi mo kaya, na trust lang. So huwag kang makinig din. Patuloy mo kung anong sa tingin mo ang will ni Lord, no? Na nakakatulong ka sa kanilang kaligtasan. Good job. Okay, Doc. Good job. Thank you very much, Doc. Good job. Sige. Okay, thank you, Doc. Thank you. Bye-bye. See you next Bye-bye. So, Wednesday. lang ang mga andito ngayon, si Brother Alan, Sis Laarn, Brother Ramel, Brother Harry, hello, Sis May, Sis Marites, Sis MJ, Sis Monet, hello, Brother Ram, Miano, Sis Sarah, Sis Cheryl, Sis Del, yun, mga lahat nandito. Thank you sa pagtiyaga dito sa Zoom. Extra points kayo kay Lord. At sa mga nanonood sa Facebook. Bye-bye, brothers and sisters. See you next week. Bye, Doc. Thank you. God bless. Bye, Doc. Thank you. Bye-bye. Thank you.